ang salagubang at ang sinulid na seda. Noong unang panahon, may isang haring nagngangalang Vance na namumuno sa kaharian ng Aradona. Ang hari at ang reyna ay may magandang anak na nagngangalang Myra. Isa siyang matalinong prinsesa. Subalit, matigas ang ulo ni Prinsesa Myra at hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. Mahilig siyang magpunta sa kakahuyan kasama ang mga kaibigan niya, namamalagi sa kalikasan at nakikipaglaro sa mga hayop. Kumusta ka, magandang usa? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain ng mga dahon? Teka, hindi ba dapat nandun ka ngayon sa hapunan? Ako? Balita ko, darating na ang prinsipe ng Escasia. Makinig kayo, wala akong pakialam sa kahit kaninong prinsipe. Pinakakinaiinisan ko ang batas ng kaharian. Oh, sige. Pumunta na tayo sa ilog. Tara na, girls. Yan ang hinihintay ko. Sa kabilang banda, ang hari at ang reyna ay nakaupo sa hapagkainan at hinihintay ang pagdating ni Prinsesa Myra. Rosie, nasa na naman ba yung anak mo, ha? Ang anak natin. Oo, pinapahiya niya talaga ako. Sabihin niyo nga, dadating pa ba talaga ang mahal na prinsesa? Ikinalulungkot ko. Hindi pa rin siguro maganda ang pakiramdam niya. Ganun ba? Naging maayos ang kanilang hapunan at ang bisita ay naghanda na para umalis. Habang palabas sila ng palasyo, nakita nila si Prinsesa Myra na napakasaya at tumatawa habang papasok naman ito kasama ang kaibigang si Alicia. Napakasaya talaga ngayong araw. Tama, ulitin natin sa susunod. Galit na galit si Haring Vance at Reyna Rosie sa kanilang nakita. Wala silang sinabi at bumalik na lang sa kanilang kaharian. Isang gabi, naglalaro ng tagu-taguan ng prinsesa at kanyang mga kaibigan sa gubat. 5, 6, 7, 8. Magtatago ako sa likod niya at gugulatin ko siya. Wag! Huling laro na natin ngayong gabi. Gawin nating mas masaya. Magtatago ako doon sa malayo. Dapat ikaw rin. 9, 10. Handa o hindi, andyan na ako. Tumakbo si Myra at agad na nagtago sa mga halamanan. Siguradong hindi niya ako makikita dito. Nang biglang, may narinig si Myra na ingay mula sa ibang tao. At sa kabilugan ng buwan sa gabi, ang kailangan lang nating gawin ay isabuyan ng konting patak ng gayumang ito ang paligid ng kaharian. Tapos magkakasakit ang hari at ang kanyang pamilya. Na kahit ang pinakamagaling na doktor ay hindi sila maililigtas. Tapos darating tayo at babaliin ng sumpa. At pag tinanong tayo kung anong gusto natin, hihilingin nating ibigay niya sa atin ang buong kaharian. Pag hindi siya pumayag, ipakukulong natin siya. Magandang plano yan, ha? Hindi makapaniwala si Prinsesa Myra sa kanyang mga narinig. Kailangan kong masabi to kina ama at ina bago pa mahuli ang lahat. Ha! Huli ka! Para namang hindi ka pa handa. Huh? Anong nangyari sa kanya? Parang may hindi magandang nangyari. Tumakbo si Myra sa palasyo para sabihin na natuklasan sa hari at reyna. Ang hari ay galit na galit. Ama, ina, nasa kakahuyan po ako at... Ayoko nang marinig ang tungkol sa mga kalokohan mo, Myra. Hindi, ama. May narinig po. Ang sabi ko, wala akong pakialam. Alam niyo, seryoso po ito, kaya pwede po bang pakinggan niyo ako? Hindi! Ikaw ang makinig sa akin! Hindi na ako makikinig sa mga kwento mo! Kahit may mga nakita ka pang salamangkero! Ama, meron nga po! Tumigil ka na, Myra! Sobra na ang kahihiyang dinadala mo! Umalis ka na sa harapan ko! Bumalik ka na sa iyong silid, Myra. Sige po. At kailangang mag-asal ka ng... gaya ng prinsesa! Darating ang prinsipe ng Escasia para bumisita dito bukas! Hihingin niya ang iyong kamay para pakasalan ka. Nagalit si Prinsesa Myra at patabog na lumabas ng bulwagan. Nang sumunod na araw, naghanda ang buong kaharian ng Aradona dahil ang prinsipe sa katabing kaharian, ang Escasia, ay darating at makikipag-alyansa sa pamamagitan ng paghingi sa kamay ng prinsesa. Mabigat sa loob ng prinsesa ang magbihis ng maganda. Naupo siya sa trono sa bulwagan.
Ikinagagalak kitang makilala, Prinsesa Myra ng Aradon. Kumusta, kapitbahay na prinsipe? Ang pangalan ko ay Julius. Oo na, alam ko. Sinabi na ni Ama. Hindi nagpakita ng anumang interes si Myra at umastang walang pakialam. Matapos subukan ng ilang beses, sa huli ay sumuko na si Prinsipe Julius. Kinahapunan, bago siya umalis, kinausap niya si Haring Vance. Naging masaya sana ang pananatili mo rito, Prinsipe. Ayos naman ang aking pamamalagi, inyong kamahalan. Pero sa palagay ko, hindi interesado ang prinsesa sa pagpapakasal. Sinabi niya sa akin na hindi magtatagal ang buhay niya kung hindi kayo makikinig sa kanya. Oo? Alam mo, medyo palabiro lang talaga yung prinsesa na yon. Sige. Kung ganon, ayos ang pananatili ko. Salamat sa malugod niyong pagtanggap. Aalis na po ako, kamahalan. Pero hindi huminto si Julius. Huli na ang lahat at nakaalis na ito. Dahil dito, lalong nagalit si Haring Vance at kaagad niyang pinuntahan si Prinsesa Myra. Nang marating ang silid ng prinsesa, nakita niyang wala ito roon. Nasa kakahuyan na naman siya! Talagang inuubos niya ang pasensya ko. Ipinatawag ni Haring Vance ang mga gwardya para hanapin at dakpin ang prinsesa. Nag-alangan ng mga gwardya, pero gayunpaman sinunod pa rin nila ang utos ng hari. Nadakip ng mga gwardya si Prinsesa Myra at dinala sa hari. Kakawalan niyo ako! Nasa panganibang kaharian natin! Mga gwardya, dalhin siya sa tore! Ano? Hindi! Ama! Pero hindi hinarap ng hari ang prinsesa. Dinala si Prinsesa Myra sa isang mataas na tore at ikinulong. Umiyak siya ng umiyak at saka nakatulog. Nang sumunod na araw, nagising siya. Tumakbo siya sa may bintana at nakita niyang napadaan si Alicia. Alicia! Alicia! Myra? Anong ginagawa mo dyan? Oh, ang ganda naman ng regalong tore sa'yo! Nakakulong ako! Ano ka ba? Ngayon pakawalan mo ako dito! Nasa panganibang kaharian! At ayaw akong pakinggan ng mga magulang ko! At paano ko naman gagawin yun? Sandali lang. Ganito! Ikuha mo ako ng mahabang sinulid na seda! Sa lagubang, madaming sinulid, makapal na tali, mahabang lubid at konting pulot! Okay! Huwag mo akong tingnan ng ganyan! Kumuha ka na dali! O siya, huwag kang sumigaw! Kinuha ni Alicia ang mga hinihingi ng prinsesa. Sinabihan din niya si Natasha at dalawang tagapagsilbi na mag-antay sa likod ng tore. Nakakuha si Alicia ng salagubang, sinulid na seda at ang pulot, habang si Natasha ay nakakuha ng mahabang tali, makapal na sinulid at lubid. Ayos! Sige, ganito gawin niyo! Itali niyo yung sinulid na seda sa salagubang. Lagyan niyo ng pulot ang sungay nito. Bahagyang nagtaka sina Alicia at Natasha, pero sinunod pa rin nila ang sinabi ng prinsesa dahil tiwala sila sa kanya. Magaling! Ngayon, paakyatin niyo yung salagubang sa tore! Hahanapin niya ang pulot at maglalakad uli! At gaya ng sinabi niya, naglakad ang salagubang habang nakatali dito ang sinulid na seda. Narating nito ang tuktok ng bintana ng prinsesa. Samantala, itinali ng mga kaibigan niya sa baba ang mas makapal na tali dito. Ayos! Prinsesa, hindi mo na kami kailangang utusan! Kaya na namin to! Ngumiti si Myra nang may pagmamalaki sa mga kaibigan niya. Tinali na ni Natasha ang makapal na lubid at panghuli ang mahabang tali. Sa wakas ay nahatak na ni Myra ang tali at nakuha ang mahabang lubid. Ha! Bumaba siya sa tore habang hinihintay siya ng mga kaibigan niya sa baba. Ngayon oras na para pigilan sila. Natasha, Alicia, itali niyo ang sinulid na seda sa mga puno at sa gilid ng daan sa gubat. At siguraduhin magtago sa likod ng halamanan. Ako naman, kukunin ko ang mahabang tali. Kaming bahala, Myra. Tumakbo si Myra sa kakahuyan at nakita ang dalawang salamangkerong naglalakad papalapit sa palasyo. Nagtago siya sa mga halamanan at nakita ang mahiwagang gayuma sa kanilang lalagyan. Maingat at dahan-dahan siyang naglakad sa kanila at tahimik na kinuha ang bote ng gayuma sa kanilang lalagyan. Pagkatapos ay muling nagtago sa halamanan. Nang biglang,
Huminto ang mga salamangkero para uminom ng tubig. Ang isa sa kanila ay tiningnan ng lalagyan at nagulat. Nasa lalagyan mo ba ang mahiwagang gayuma? Siyempre wala! Wala ba sa'yo? Pero wala sa akin! Bakit ba napaka-irresponsable mo naman? Teka, ito ba ang hinahanap nyo? Ikaw, mandaraya ka! Bumalik ka dito bago pa kita gawaran na sumpa! Subukan mo. Hinanap ng mga salamangkero ang baston at hindi rin ito makita. Mga kawawa naman kayo. Parang nawala rin pati baston nyo, no? Dahil dito lalong nagalit ang mga salamangkero at sinimulan siyang habulin. Pero mabilis si Myra at tumakbo papunta sa patibong. Tinalon niya ang sinulid na gawa sa seda. Habang hinahabol siya ng mga salamangkero, hindi nila napansin ang sinulid, kaya natisod sila at natumba. Agad na nahuli ni Natasha at Alicia ang mga salamangkero at itinali naman sila ni Myra ng tali. Ha! Buti nga sa inyo! Nang makarinig ng mga ingay, lumabas ang hari at ang reyna para makita ito. Nakita ng hari ang dalawang nakataling salamangkero, ang mga dalaga at si Myra. Anong nangyayari dito? Ang mga salamangkerong ito ay nagtatangkang gumawa ng sumpa at ipahamak tayo para masakop nila ang kaharian natin. Kinailangan ko silang pigilan bago pa mahuli ang lahat. Pero, bakit hindi mo kagad sinabi ito sa akin? Hindi niyo po ako hinayaang magsalita, Ama. Nahiya si Haring Van sa sinabi ng kanyang anak. Wala akong ibang masasabi kundi patawarin mo ako, Myra. Hindi po, Ama. Huwag po kayong humingi ng tawad. Tama naman po yung ginawa niyo. Ngayon, turuan natin ang leksyon ng mga salamangkerong to. Tama! Mga gwardya, dalhin niyang dalawang yan sa selda. Dumating ang mga gwardya at dinakip ang mga salamangkero. Pagbabayaran mo ito, Haring Vance! Magbabayad ka! Asa ka pa? Masamang tiningnan ni Myra ang mga salamangkero. Mga binibini, bakit hindi muna kayo manatili sa palasyo ngayong gabi at saluhan kami sa hapunan? Tama ang reyna. Gusto rin namin kayong gantimpalaan bilang pasasalamat. Oh, kamahalan. Palagay ko ayos po ang hapunan. Tama. Si Haring Vance, Reyna Rosie, Prinsesa Myra at mga kaibigan niya ay nagsalo-salo sa hapunan. Nagdiwang ang mga dalaga at nasarapan sa pagkain. Nang biglang mayroong naalala ang hari. Sandali nga lang. Teka, Myra, hindi ba't nakakulong ka sa tore? Paano ka naman nakababa? Oh, kasi... Tama! Yung agila! Sumakay po ako sa isang malaking agila. Kasing laki po siya ng isang griffin. Ang galing-galing! Kung ganun, sa susunod na ipakulong ka namin, maglalagay na kami ng mga gwardya na nakatayo roon habang pinapaalis sa mga agila.